iba pang mga balita, planchado na raw ang seguridad sa pagharap bukas sa Senado ni Janet Lim Napoles. 3 kinatawan naman mula sa Public Attorney's Office o PAO ang tatayo bilang kanyang mga abogado. Pero tingin ng isang senador, makakatulong daw ang pagbibigay ng partial immunity kay Napoles para tuluyan na itong kumanta. May report si Jamsi Sante. Mula sa mga detalye sa seguridad hanggang sa inayos na session hall, kasado na ang lahat para sa inaabangang pagharap ni Janet Lim Napoles sa Senado bukas. Ito ang unang pagkakataong haharap siya sa paglilitis ng mga mambabatas kaugnay na umano'y pork barrel scam. Dito paupuin si Janet Lim Napoles kapag humarap siya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing bukas. Katabi niya ang kanyang abogado kung meron man. Kaharap nila sa Senate Blue Ribbon Committee Chairman TG Ginggona at nasa bandang kaliwa naman nila yung iba pang senador. Dito naman sa bandang kanan uupo yung mga whistleblower kasama si Ben Hurloy na siyang nag-akusa kay Janet Lim Napoles ng pagtaguyod ng mga pekeng non-government organization na pinaglagakan ng pork barrel funds. Ito rin ang unang pagkakataon na magkakaharap sila ni Ben Hurloy, ang whistleblower sa di umano'y bilyon-bilyong pisong pork barrel scam at nagsampa rin ng kasong serious illegal detention simula nang kumawala ito sa kanya. Ang paghaharap ng mga nag-aakusa at inaakusahan, hindi raw mababaliwala ayon kay Senador Chis Escudero. Binibigyan namin siya ng pagkakataong sagutin at harapin yung nag-akusa sa kanya sa parehong komite ng Senado. Kung gagamitin niya yon, maganda para sa kanya. Kung hindi man, kawalan niya yon. Kung mga simpleng tanong, hindi mo masagot at ayaw mo sagutin, maliwanag na may tinatago ka. Pero tingin ng Vice Chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senador Serge Osmeña, tila mahihirapan daw silang pagsalitain si Napoles. Ang posible raw na solusyon, partial immunity. I always like to explore the possibility of granting even partial immunity. Tignan po natin sapagkat we don't have too many legal weapons at our disposal. Say partial immunity, what do you mean by that? Kung ano man sasabihin niya rito that may be used against her, it will not be used. Sa pagpunta ni Napoles sa Senado bukas, sasamahan siya ng mga miyembro ng PNP Special Action Force at higit kumulang 200 pulis mula sa iba pang police group. Hindi pa kasama yan sa mga ide-deploy sa labas nito para sa mga magkikilos protesta. Ayon pa sa PNP, tinitingnan din nila ang posibilidad na ilipat si Napoles sa pamamagitan ng chopper. The order of the day is to abide by the subpoena of the Senate and unless they change that, all set na po kami para ipatupad itong paghatid kay Ginang Janet Lim Napoles sa Senado. Hindi rin pinagbigyan ng hiling ni Napoles na ipagpaliban ng pagdalo niya sa hearing dahil wala raw siyang kasamang abogado. Kasunod yan ang pagbibitiw ni Atty. Lorna Capunan bilang kanyang Chief Legal Counsel. Kaya ngayon, 3 abogado mula sa PAO o Public Attorney's Office ang inatasang pangalagaan ng karapatan ni Napoles. Sina Marlon Buan, Officer in Charge ng PAO NCR, Howard Areza, Head ng PAO Executive Services, at Annalisa Soriano, Assistant Head ng PAO Special and Appealed Services. Hindi man masasabing mahirap si Napoles, ayon kay PAO Chief Persida Acosta, pwede pa rin siyang bigyan ng libreng abogado. Bukod sa kanilang malawak na karanasan bilang mga senior lawyers ng PAO, nakatitiyak din daw si Napoles na pangangalagaan nila ang kanyang karapatan. Makakaasa po ang sambayanan, ang PAO ay magiging patas at kung ano ang katotohanan, kung ano ang batas at kung ano lamang ang legal protection na dapat ibigay sa kanya sa pamamagitan ng legal assistance ng PAO, ay mag-aari po. Ayon kay Senate President Franklin Drilon, na kay Napoles na kung tatanggapin niya o tatanggihan ang mga PAO lawyer. Pero may abogado man o wala, kailangan pa rin niyang sumipot sa pagdinig. Ang isang testigo ay may karapatang pumili ng kanyang abogado of her choice. Pwede niyang tanggihan ang PAO lawyers pero hindi siya pwedeng hindi pupunta. Jamsi Sante, GMA News.